So yun mga paps, for today's video ay magpapalit tayo ngayon ng disc brake natin. Ito, replacement. Original to, galing sa Honda Click V2 rin, na nabili lang natin sa tropa. Ito yung aking luma. Ayan o, sumasabit na dito sa kanto. Meron na siyang kain, pati kung magkabilaan kung makinain na ng brake pad. So ito, pantay na pantay pa, wala ka pang masasalat na kanto. So para tandaan to kung magpapalit na kayo ng inyong mga disc brake, ito dito sa kabila at sa kabila, malalim na tong gitna dito. Ibig sabihin nun, palitan na. Ang lalim na rin kasi ng brake ko, sa ang lalim na ng pag nagbe-brake ako, malalim na, hindi na siya masyadong kumakagat. Ayan, pinaka standard kasi nito, dapat naka-align lang siya, wala siyang lubog o kahit na ano. Kaya kung kayo magpapalit kayo ng disc brake, ito yung ating palatandaan. Kapain nyo lang kung mayroon na siyang kanto magkabilaan, lubog na ilalim, palit na kayo, dahil di na yan maganda pag bigla ang preno. At saka pag version 2 kayo, 4 holes lang. Pag mag version 3 o version 4, 5 holes na yan, ganyan yung ayan yung sa atin mga Honda Click V2, 4 holes lang yan, 4 lang yung tornilyo. Ayan, same lang sila. Pag mag 5 holes ka sa version 3 na yun na mags, pwede naman kayo mag-upgrade ng mags na version 3 o 4. Basta importante kasama na yung disc brake. So yun lang, kailangan lang natin ng impact wrench talaga nyan, kasi hindi kaya ng manual nyan. Pag nagmamanual kayo dyan, kailangan ng impact para mabilis matanggal. Sa pagkakabit naman, kailangan din natin ng manual lang na torque wrench o kahit na anong lang dyan. Basta mamanual nyo lang para makontrol nyo yung higpit. Pangit naman pag sumobra kayo ng higpit nyan, hirapan din kayo magtanggal. Yung standard lang. So yun lang mga paps, kung magpapalit kayo, yun lang ulit ang palatandaan, kapain nyo lang. Maraming salamat, thank you for watching.